Bubuo ng joint working group ang Iran at Oman upang pag-aralan ang mga gagawing hakbang sa pamamahala sa Strait of Hormuz, kabilang ang mga maritime services na maaaring ibigay sa mga barkong dadaan dito at ang mga kaugnay na gastusin. Kasunod ito ng pagpupulong sa Muscat ng matataas na opisyal ng dalawang bansa kung saan muling binigyang diin ang kanilang soberanya sa mga territorial waters nito. Ayon sa joint statement ng Iran at Oman, magpapatuloy ang dialogo sa pagitan ng kanilang mga foreign ministry upang makabuo ng kasunduan sa pamamahala ng paglalayag sa Strait of Hormuz at sa mga serbisyong maaaring ipatupad doon alinsunod sa international standards. Nauna nang inihayag ng Tehran ang balak nitong maningil ng tinatawag na maritime service fee sa mga sasakyang pandagat na gagamit ng nasabing ruta, bagamat giit nito na hindi ito maituturing na toll fee. Ang hakbang ay nakapaloob sa Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan ng Iran at Estados Unidos noong linggo, kung saan nakasaad na pag-uusapan ng Iran, Oman at iba pang Gulf states ang hinaharap ng pamamahala sa strait. Noong kasagsagan ng labanan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel, pansamantalang nagsara ang Strait of Hormuz na nagdulot ng pagkabahala sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ngunit bilang bahagi ng kasunduan sa Washington, inalis ng Iran ang paghaharang nito sa strait at muli itong binuksan sa mga commercial na sasakyang pandagat. Sa kabila nito, nilinaw ng chief negotiator ng Iran na hindi na babalik sa dati ang kalagayan ng Strait of Hormuz at mananatili ito sa ilalim ng pamamahala ng Islamic Republic of Iran alinsunod sa international law. گفتم همه بدونن که هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. ما البته قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم. با رعایت همه قوانین بین المللی اینجا با ترتیبات ایرانی که در همین بند 5 هم در حقیقت اومده. Samantala, mariing tinutulan ng Estados Unidos ang anumang sistemang magpapataw ng toll sa mga dumadaang barko sa strait. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, hindi papayag ang Washington sa anumang kasunduan na maglalagay ng ganitong uri ng singil dahil labag umano ito sa batas. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. Una nang inianunsyo ng Iran kamakailan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz dahil sa nagpapatuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa kabila nito, ilang barko ang nakikitang nakakadaan sa mahalagang daluyan ng langis. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.